Ngumiti si Gillen at pinisil ang kamay ni Allison. Ali, it's all right. I understand perfectly. You've been loving him in silence. Nagtangka siyang mag-deny. But Gil, But that's not the reason why I'm turned down in his proposal. Mabilis na bawi nito. No, don't look so guilty. Tinawanan siya nito. Para kang ibinabad sa sukang paumbong. Shock pa rin siya. Alam pala ni Gillen all along. Babae rin ako, sweetie. Of course, I feel it. Nakangiting paliwanag nito. It's all right. Just say you'll help me. Para sa happiness natin itong dalawa in the future. All right. Sa wakas ay turan niya. What is your plan? Bago iyan, hayaan mo munang ikwento ko sa iyo ang buong istorya. There's this man that I really dig. As in dig. Wika nito. Na-deform pa ang mukha nito sa labis na pagngiwi. Ali, do you believe in soulmates? Bantulot niyang sumagot. Well, what about the love at first sight? Nasaan niyo pa rin nito ang kilig? She looked like a dumb schoolgirl na bago pa lamang nagkaka-crush. Well, it happened to me with Cyrus. Pero hindi niya isinatinig iyon. Ali, this must be it. Love at first sight. Soulmate. Destiny. Gillen looked dreamy. Nawerduhan tuloy siya nito. He's the one. I swear, he's the one. Who is the one? Naguguluhang tanong niya. Noon lang niya nakita ang stepsister niya na ganoon ka-weird. There must be something really fishy. Lance who? Lance Barito, yung anak ng boss ko na balikbayan from San Francisco. Hinawakan nito ang kamay niya. Allison, you've got to help me. Kinakabahan siya. May kutob na siya kung ano ang tinutumbok ng usapan nila. Make him fall for you. Bumagsak ang mga balikat niya. Kilala niya kung sino ang tinutukoy nito. Gil, it's not easy as you think. Nalulungkot na saad niya. Alam mo naman kung gaano ka-inlove sa iyo si Cyrus. And besides, ayokong magiging unfair sa kanya. Paano naman magiging unfair, Aber? Paiibigin mo nga siya sa iyo. That way, libre na akong makipagrelasyon sa iba. Kay Lance, most particularly. Umiling siya. Hindi ako sang-ayon sa ideya mong iyan, Gillen. Imamanipulate natin si Cyrus. Paglalaruan natin siya. It's really not fair. But I fall out of love with him. Malumbay na pahayag nito. Natigilan siya. Walang maisip na sagot doon. Kung ang dahilan ni Gillen ay panghihinayang kung sa iba mapupunta si Cyrus, naiisip din niya iyon. At isa pa, hindi ba't in love siya rito? Nakakalungkot nga kung sa iba ito mapupunta. Ngayon ay kinakain na ng dilema ang puso niya. Lance likes me, Al. He really likes me. Patuloy ni Gillen. He told me he was willing to make me with him to America if things work out between the two of us. May pangalan na ang kumpanya niya sa advertising world sa San Francisco, Ali. Think about it. This could be the biggest opportunity I have been waiting for. Nanlumo siya ng tuluyan. Mukhang sigurado na sa damdamin nito si Gillen. So what is your plan? Idadam mo si Cyrus para sa Lance ni iyan? Siguradong tumango ito. I'm in love with Lance, at least not in the way that I thought I had been with Cyrus. Ali, let's make a plan. Our plan. Pero sa kaligayahan nating pareho. Napakagat siya sa kanyang kuko. A habit she had never quite outgrown. Ganoon siya kapag natitense. Let's make a plan para makasal kayo ni Cyrus. Nagulat siya.
Pero may determinasyon sa ekspresyon ng kanyang stepsister. Kaya nasiguro niyang hindi ito nagbibiro. I know that's shocking, but everybody will be happy in the end. Trust me, hindi masamang tao si Cyrus, alam mo yan. Matutuhan ka rin niyang mahalin, and he'll forget me. I told you, that's not. Think of your own happiness, Ali. Hindi na ito para sa akin. This is for you. Imagine how happy you'll become kapag maging mag-asawa na kayo ni Cyrus at natutuhan ka na niyang mahalin. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi niya. Matutuhan nga kaya siyang mahalin? Nang binata kung ganoon kasama ang gagawin niya rito? Pipikutin niya ito? Sino ang matutuwa sa ganoon? Kapag hindi mo siya napaibig agad, pasubali ni Gilin nang isatinig niya ang concern. That's when you'll have to do it. At kahit na hindi ka na makahintay na mahalin niya, pwede mo siyang makuha with a little help from me. Kinindatan pa siya nito. No one is gonna get killed, so get a grip on yourself. Don't look so mortified. Hindi niya alam kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap dito, but somehow, the idea she was proposing was tempting. Ano? Untag nito sa kanya. Bumuntong hininga siya, saka sinsirong umiling. I'm sorry, Gil. I can't do that to Cyrus. Awang-awa si Allison kay Cyrus nang muli itong dumalaw sa kanila. He looked so happy, her heart almost bled for him. Wala itong kaalam-alam sa pagtataksil ng pinakamamahal nitong si Gilin. Gil, nasa ibaba si Cyrus. Anunsyo niya nang pumasok sa silid ng kanyang stepsister. Ugali na nito ang magkulong sa sariling kwarto. Hindi katulad niya na palaging nakababad sa sala at nakikinig ng music sa radyo o kaya ay nanonood ng TV kung nasa bahay rin lang siya, which did not happen often. Tinatamad na tinapunan siya nito ng tingin, saka binalikan ang binabasang libro. Pakisabi mo na lang sa kanya masama ang pakiramdam ko, migraine, please. Habang sinasabi nito iyon ay nakatutok ang paningin nito sa libro. Gilin, please. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay nabaliktad ang mundo sa kanilang dalawa. Dati-rati ay siya ang kinukumbinsi nitong bumaba upang humarap sa manliligaw. Gusto niyang batukan ang kanyang stepsister. She would bang heads with the devil just to be in Gilin's shoes. Ali, please, gagad nito. I'm really not feeling well. May migraine si Gil, sabi niya kay Cyrus nang balikan niya ito sa sala. She's trying to get some sleep. Kinagat niya ang ibabang labi sa kasing nungalingang iyon. Lalo lamang dumugo ang puso niya para sa binata nang makita ang pag-aalala sa ekspresyon nito. Ganun ba? O sige, babalik na lang ako sa ibang araw, pakibigay na lang ito sa kanya. Tinanggap niya ang mga rosas at tsokolate. Saka ito inihatid sa may palabas na pinto. Nasa port sila nang may humihimpil na top-down sports car sa tapat ng steel gate. Mula roon ay umibis si Brett. Damn, nanlulumong bulong niya. Natawa sa kanya si Cyrus. Ali, dalaga ka na, may sweater ka na. Biro nito. Matagal na po akong may suitors. Napanguso siya, tila hindi aware ang binata na 1 taon lang ang pagitan ng edad nila ni Gilin. He treated her as if she was a kid. Naiintrigang pinagmasdan nito ang pagpapalapit na si Brett, who was as flashy and punky as his car. May tangan itong isang long stem red rose sa isang kamay at isang Marlboro sa isang kamay.
Gusto niya itong salubungin ng pitik sa ilong, which was adorned with a fancy nose ring. Boyfriend mo? Tanong ni Ghislaine nung madatnan nilang nakaupo sa sala at nagbabasa pa rin ng libro. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito nang sabihin iyon. It was a mixture of amusement, surprise, and dismay. No, mabilis na sagot niya. But soon will be, kampanting sabad ni Brett. Pinandilatan niya ito na tinugon nito ng kidlat. Napapailing na dumiritso na lang siya sa kusina to fix something for him. Nasa Baguio, gumuhit ang disappointment sa gwapong mukha ni Cyrus. Anong ginagawa niya sa Baguio? Sandaling nag-atubili si Allison. Didn't she tell you? May conference sila. Nagsalubong ang mga kilay nito. May usapan kaming uuwi sa probinsya namin dahil nagbalikbayan ang parents ko. Saad nito na halatang nagdaramdam sa kasintahan nito. Hinaplos ng awa ang puso niya. Nakabihis siya ng maayos upang magtungo sa textile shop nila ni Alili at Chrissy sa San Juan. Bihira siyang magtungo roon kapag naiinip lang siya sa bahay gaya ng araw na iyon. Nasa Islands Cove si Alili kasama ang bagong boyfriend nito. Ang iba naman niyang kabarkada ay may mga trabaho kapag ganoong weekdays. Si Chrissy ang ever-present sa EEC Textiles. Galing sa initials ng pangalan nilang tatlo ang EEC mula nang maitayo nila ang negosyo iyon more than a year ago. Ayon sa financial report ni Chrissy ay halos nagdubli na ang worth ng naturang shop. May tinatanggap din silang monthly share sa profit niyon. It was a good investment. May plano silang magtayo ng outlet niyon sa Tutuban in the near future. Samantala, ang ama naman niya ay araw-araw na nasa rice store sa labas ng subdivision. Ngayon ay sa bigas lamang ang tinda roon. May mini grocery na rin at feed supply. Sorry, Cyrus. Tumango na lamang ito at nagpaalam. Nasa tapat na ito ng pinto ng kotse nito nang lingunin siya. Naroon pa rin siya sa porch at nakatanaw rito. Nagulat siya nang bumalik ito. Ali, may pupuntahan ka ba? Sa shop sana. Bakit? Pwede mo ba akong samahan? Nag-aatubiling tanong nito. Ipagpapaalam kita kay Mang Fidel. Saan? Sa Kabuyaw. Iyon ang hometown nito sa Laguna. Malapit lang naman iyon. Sobra lang ng 1 oras ang biyahe. Mabilis pa sa 4:00 tumango siya. Nakarating na roon si Ghislaine at sabi nito ay very warm at close sa isa't isa ang pamilya ni Cyrus. Gusto rin niyang maobserbahan ang pamilyang Arnaiz. Great! Para naman hindi nasayang ang pagluwas ko rito, nasisiyahang wika nito. Tela, nakalimutan nitong pansumandali ang nobya nito. Ikaw ang magiging representative ni Ghislaine. Nakitawa siya sa biro nito, but when he turned his back, kinagat niya ang ibabang labi at pinigilan ang sarili na mag-self-pity. Ano kaya ang mangyayari sa pagsama ni Allison sa probinsya ni Cyrus? Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At sa gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Shoutout kay Gian TV, shout out kay Jutun Borromeo. Shout out kay Bisayang Dako.
Shout out kay Susan Ramos. Shout out kay Evelyn Valera. Shout out kay Ellen Joy Cabarles. Shout out kay Digna Harabiho. Maraming salamat sa suporta at palaging pakikinig sa mga story. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.